Wheels on the ground. Hey. Talong-talo yung lamig neto, yung init ng summer, mga brother. Let's get these wheels in motion. Turn off the wheel, cut the power. Woo! Sarap mag-drive dito! This lifetime feels like an hour. Touchdown, touchdown. Papakita ko lang sa inyo yung map kung saan tayo magra-rides. So mapapansin nyo, magsisimula tayo dito sa Tarlac City, dito sa Central Luzon, at babalik ulit tayo babanda rito sa norte. Unang destination natin ay papunta tayo dito sa Natividad, Pangasinan. Malapit lang yung Natividad mula dito actually. Aabot lang yan ng around 100 kilometers siguro. So anyway, yan. So pupuntahan natin sa Natividad, Pangasinan ang Maranum Falls, ang isa sa pinakasikat na tourist destination sa Natividad, Pangasinan. At mag-overnight naman tayo doon sa Sherman Tank, doon sa Malico, sa Villaverde Trails, doon sa San Nicolas, Pangasinan. Kinabukasan mula dito sa Sherman Tank ay ibabiyahin natin, medyo malayo-layo yan, hanggang sa Abuan Bridge or Abuan River doon sa Ilagan, Isabela. Yan. Tapos bababa tayo papuntang Alfonso Lista. So kinabukasan magbabiyahe tayo mula Alfonso Lista naman papunta ng Lagawe via Banawe. Ayan. Tapos kinabukasan from Lagawe papunta naman tayo ng Kabayan, Benguet. Dadaan tayo sa highest point sa Tinok. And then from Kabayan, Benguet, pauwi na tayo papunta ng Tarlac City via Baguio Road. At dadaan din ulit tayo doon sa Cannon Road, pababa papunta ng Rosario, La Union, and then via Tiplex hanggang Tarlac City. Etong kabuuan ng rides na to guys ay aabot yan ng kulang-kulang 1,000 kilometers. So medyo mahaba-haba rin at abutin tayo ng siguro mga 3 days, 4 days itong sa rides na to dahil hindi naman dire-diretsong rides ang gagawin natin dyan. May mga activities tayong gagawin kaya matatagalan ng konti. So anyway, yan po yung total length ng rides natin dito sa Northern Luzon ulit syempre. Karamihan kasi niyan ay kabundukan ng dadaanan natin. So expect nyo medyo mas mabagal yung takbuhan natin dyan. Pero bubusugin tayo ng ganda ng kalikasan sa lugar na yan mga brother. So anyway, excited na ako. Tara samahan nyo ulit sa isa na namang rides sa napakagandang Northern Luzon. Let's go. Ito na si Domeng, full pack. Grabe, bigat ah. Welcome to Natividad, Pangasinan. Maranum Falls. Wala dito sa entrance, pinaka-entrance kung saan kayo magbabayad ay meron pa tayong 400 meters pataas dito. Kung gusto nyo namang umakyat doon sa ganun kataas, mga ilang steps din yun, maglalakad pa tayo ng 15 minutes. Ayos to, sobrang develop na pala talaga tong lugar na to. Walang kahangin-hangin. Lalim yan. Holy moly. Yo, grabing init. Tanghaling tapat tayo pumunta rito. Mag-alauna pa lang. Yun. Ayun, lalaking bato na. Sana nga malamig para ma-refresh tayo ng todo. Kasi yung mga pagitan ng mga malalaking bato, may mga part na malalim eh, parang mini falls tuloy yung datingan. Doon sila pumupwesto. Ganda rin. Bukal. Ay mga brother oh. Tingnan natin, parang gusto kong uminom ah. Oh, lamig. Alright. Wow.
Nice, nice, nice. Oh, kunting babaan dito. Alright. Ginawa nila to ng dam. Ito yung parang diversion ng tubig. Papunta ron yata dapat. Tapos idadaan doon sa gilid ng bundok. Kaso nga lang ginatuloy. Kita nyo, nasira ng tubig to. Pero mukha pa rin siyang natural. Natural. Nice. Pwedeng tulugan to kasi nakakatakot po kamaya biglang lumindol. Huwag na uy. Tanggal pagod natin dito. Nababaw lang siya. Pero hanggang dito lang yan. Doon sa binabagsakan ng tubig. Merchant Cave. Siguro sa oras na to mga quarter to 3 pa lang. So mag-stay muna tayo dito na medyo tagalan natin ng konti. Siguro mga alas 4 tsaka tayo aalis. Punta tayo ng San Nicolas, punta tayo ng Villaberry Trail, doon tayo mag-overnight. Okay guys, so ito na, paalis na tayo. Madali lang puntahan to. Puntahan nyo itong Maranong Falls dito sa Natividad, Pangasinan. Tsaka develop na yung daan, kita nyo yung daan. Malapad siya. Yung 15 minutes na lakaran siguro kaya nyo gawin nyo ng mga 10 minutes kung mabilis-bilis kayo. Malapit lang naman siya. Malapit lang. Diretso na tayo ng San Nicolas, Pangasinan. Dito na tayo sa San Nicolas, Pangasinan. Ayun, meron tayong halo-halo. Nakita ko to kanina yung halo-halo na to eh. Bago tayo pumunta nagpa-change oil. May sama niya halo-halo nang. Ayun, may halo-halo, nakachamba rin. Alright, welcome to Villaberry Trails. Mas malinis na itong daan dahil lagi nang nadadaanan ng mga 4 wheels. Ayan, mas malinis na siya. Visible na yung rolling hills diyan sa may bandang kanan. Woohoo! Sarap, may mga pine trees na. Iba rin yung ambience talaga pag may mga pine trees kang nakikita, no? Ito rin, sa rin to. Diyos mio, garapon. You gotta be kidding me, man. Ayan, dami ng mga 4-wheels tayo nakakasalubong. Mas mabilis na yung biyahe mo, mas scenic pa. Saan ka pa, di ba? Oh, hey! Eto siya pang Sharpie to. Ayan, oh wow, ang ganda mga brother. Holy moly. Time check natin 6:30 ng umaga. Napakalamig dito. Kukwento ko muna sa inyo kung ano nangyari sa akin kagabi dito. So ang nangyari niyan, gabi na ako nakarating dito, di ba? So hirap na ako mag-set up ng tent. Aside dun sa medyo madilim kasi nga wala banda rito kasi sa may campsite mismo ay wala nang ilaw dito. Nagsiset up ako ng tent
Nilipad yung tent ko kasi sobrang lakas din ng hangin dito, tapos napakalamig. At naghahabol lang kami ng tent dahil nga kung saan saan napupunta dahil sobrang lakas nga ng hangin. Hindi ako masyado nakatulog dahil inaalala ko baka may bumaliktad yung tent, pero so far okay naman na. Ito yung campsite dito sa may tangke. Sea of clouds na yan, kaso nga lang hindi natin makita dahil nga nahaharangan ng mga punong kahoy na to. Tsaka maluwang yung camping area. Ito pinaluwangan na nila kasi dati nung last na pumunta ako dito, masukal itong part na to. Ngayon nilinis na nila dahil nga summer, expected na maraming pupunta dito. Lalo na pag weekend, yung mga kasama kong nagcamping doon sa baba. Balak kong pumunta ngayon sa Ilagan, Isabela. Kung maalala nyo, may video ako doon na gusto ko sanang ipakita sa inyo yung daan na kukonekta mula doon sa gitna ng probinsya ng Isabela papunta doon sa coastal area, which is yung Divilacan, Macunaon at saka Palanan, ano? Pero hindi tayo natuloy dahil nga ginagawa pa lang yung kalsada. So part nung daan na yun, meron akong nakitang ilog. Nakakaiba yung kulay ng tubig, bluish green. Itong tubig na to ay nanggagaling sa kabundukan ng Sierra Madre. Anyway, makikita nyo na lang sa camera siguro kapag pupunta ako doon. Yun ang balak kong puntahan ngayon. Alright, good morning pa rin mga brother. Dito na tayo sa Aritao, Rolling Hills of Aritao. Nice! Woohoo! Bambang, Nueva Vizcaya. Yan lang mga brother, traffic. Wow, nice view! Alright, nasa bayan na tayo ng Diadi or Jadi. Jadi, Nueva Vizcaya. Magandang paliparan ng drone mga brother Isabela, thy will be done. Kung di ako nagkakamali ay boundary na to ng Isabela at saka Nueva Vizcaya. At meron akong nakitang isang tourist spot dito na malapit lang din dito sa Isabela, thy will be done hill na yan. Pababa papunta ron, Blue Lagoon ang pangalan. Blue Lagoon nga ba o Green Lagoon? So yun ang pupuntahan natin, sasaglitin lang natin. Total nandito na rin naman tayo. Ha? Ito ka. Baka mabangga ata. Mayroon tayong subscriber dito. Wala akong sticker picture na lang tayo. Oh, wala ubos na. Papagawa pa lang. Malapit lang naman mula rito, ano? Sige. Ayun, may kasama tayo po. Sasamahan daw tayo papunta doon sa Lagoon. Sa kanila pala yun, kaya tara, maganda yan, kasama tayo. Flash delivery rider. Dito tayo makakita ng mga kabundukan na punong-puno ng mais dito sa bandang Isabela. Kaya kung mapapansin nyo, ayan sa kanan natin, mais yan guys. I think kaka-harvest lang din yan. Hindi ko alam, may low pressure area pala na nasa Visayas na. So pati dito sa Luzon apektado na rin. May konting off-road tayo dito. Sana hindi malala kasi mabigat ang karga natin. Siguro mining company to dati may-ari. Minimina nila to. Tanong natin. Pinapanood yung vlog mo na rin. Thank you. Ano nga pangalan ng vlog mo? Pongs Motovlog. Matanong ko lang, ba't nagkaroon ng ganito dito, lagoon dito? Minahan dati dito, sir. Ng ano? Minahan namin dati dito, kami nagtatrabaho. Mina ng gold o? Oh, gold, sir. Dito tayo, sir.
Golden mine sir to dati. Tapos Golden Summit. I see, gold mine nga to mga brother. Mga ilang metro na kaya yan? Malalim yan sir. Mga nasa 100 plus. 100 meters na yan? May subscriber tayo dito. Wala na, wala na. Shoutout na lang. Sir, ingat na lang. Okay. Bong? Sige, taga-tinga mo lang. Taga-cordon ka mo lang. Ingat sir. Sige. Shoutout sa mga taga-cordon, Isabela. Kilala sa atin dito. Susunod dito sa cordon ay Santiago, tapos Alicia, tapos Kawayan ata kung di ko nagkakamali. Tapos susunod sa Kawayan San Mariano, parang ganyan. Basta malapit na yung destination natin. Kailangan ko na talaga ng sticker kasi ang tagal-tagal ko na rin din namimigay ng sticker. Pag may nakakakilala sa akin, yun ang una-una tinatanong talaga, sticker. Eto, ulan na to. Mukhang binabagyo na dito sa may Santiago Diyos me, marapon! This is not good! Hanap na tayo ng tutulugan dito sa Kawayan, Isabela. Dito na tayo nakapag-overnight. Hindi ko na diniretso sa Ilagan. At ayun na nga, mabilis lang yung biyahe natin actually. Yun nga lang, ang buong kwento niyan ay simula doon sa Villaverde Trails, doon sa may Sherman Tank, kung saan tayo nanggaling, ay umuulan na po doon. Umuulan tapos umaambon. Karamihan naman ambon mula doon hanggang dito sa Kawayan, Isabela. Gusto ko munang shoutout sina Larry dito sa Kawayan, Isabela. Ayan, naabangan ako kahapon dyan. Naghahanap ako ng matutuluyan dito. Nakita ako doon sa daan. Shoutout Larry boy. Wala nang sticker, pasensya na ulit. At shoutout din kay Ponks Motovlog doon naman sa Cordon, Isabela. At bukas, idediretso na natin ang Ilagan, Isabela. Check natin yung ilog na sinasabi ko, yung kakaibang kulay ng ilog. Papahinga muna ako, pagod na ako. Maraming salamat sa pagsama at sa panonood. Kita-kita ulit tayo bukas. Good morning. Ito, kakatapos ko lang maligo actually, palis na ako. Napapansin nyo ba to? Parang upuan ng, ewan ko kung para saan yan. Sa naliligo siguro, hindi ko rin alam. First time ko makakita ng ganito. Nandito pa rin tayo sa Kawayan, Isabela. Kung mapapansin nyo yung kalangitan, napakakulimlim. Alas 5:30 na to eh. Pero makulimlim talaga siya. So sa banda ron sa pupuntahan natin, papunta dun sa Ilagan, ito mas madilim papunta ron. Dito makulimlim na rin, kaso nga lang at least may nakikita akong puting ulap, pero dun talaga itim na. Pero kung uulan dun pupuntahan natin, malamang cancel lahat tong lakad na to. Balik na tayo, uwi na tayo ng Pangasinan o Tarlac rather. Mahirapan lang tayo nito sa rides na to kasi ang setup ko pang summer talaga to eh. Pati yung mindset ko summer din. So in the meantime, punta lang tayo sa kabilang bayan, Ilagan. Sa kabila lang naman yan, malapit lang mula rito. 39 kilometers mula rito. Hira na rin ako magbiyahe ng gabi or yung madilim pa. Although malakas naman yung ilaw ko, wala namang problema sa ilaw, pero may phobia na kasi ako dyan. Kasi nadisgrasya na ako ng gabi dati sa may Kabanatuan. Hanggang ngayon dala-dala ko pa rin yung phobia na yun. Alright, so andito na tayo sa Ilagan, Isabela. Mabilis yung biyahe natin, mga around 30 minutes lang mula sa Kawayan City hanggang dito sa Ilagan City, Isabela. Dito na tayo sa Crossing Valley. Ito na yung daan na papunta yan sa Dibilacan. Yung pinakita ko na tong daan na dati sa inyo, yung daan na kukonekta mula dito sa sentro ng Isabela papunta doon sa coastal area naman ng Isabela, doon sa Macunacon, Dibilacan at saka Palaran, Isabela. So sa ngayon, ginagawa pa lang yung daan. Nagpapasyalan natin ang isa sa napakasikat na tourist spot, tourist destination nila dito sa Ilagan. Ito yung tinatawag na Abuan River. At makaligo man lang dito sa mystical river na to, dito sa Ilagan, Isabela. Kung gusto niyo pumunta ng Sanctuary, Ilagan Sanctuary, dito yan. Papakaliwa kayo dyan. Uy, dito rin, napakadaming mga cottages sa baba. Grabe, lalong kumulimlim dito.
Kahit pa paano kanina may sinag pa eh. Summer na parang hindi summer pala, dahil maulan at makulimlim. Kakaiba to. Kalagitnaan pala to na summer. Eto na yon mga brother, ay nag-iba na yung kulay ng tubig. Hindi na katulad nung dati. Nonetheless, maganda pa rin siya. Siguro may season lang talaga na ganun ang kulay ng ano dito, ng ilog. Ayun o, wala na. Parang normal na kulay na lang ng ano to, ng ilog. Tsaka malamig pati yung simoy ng hangin dito. So nagbabad yan ng ulan yan. Ayun si ate, parang sirena dun no. Nakaupo lang si ate dun sa nakaprotrud na bato. Hi ate. Slipin uli natin sa pangalawang pagkakataon ang dulo ng nasisementong daan na to. Let's go. So go, maaga pa. Time check natin 7:17 ng umaga. It's too early for the train, buddy. So ito na nga, nagkatotoo na nga. Umuulan na dito, maambon na. May isa pa lang akong nakakasalubong na naka-scooter. Pero magandang silipin muna natin. Mahirap magpakampante kasi meron daw dalawang Amerikano dito kahapon na pumunta. Nabalahaw sila dito sa rough road. Hindi nila tinuloy, natumba sila. Ang problema, sabi sa akin malaki daw na motor, so malamang mga GS siguro dala ng mga yun. Balik daw sila dito eh. Kasi kahapon dito nag-aambon, kaya mas malambot yung lupa. So ngayon tumigil naman ng bahagya na yung ambon. Isa pang problema dito yung lupa na ganyan guys, ito yung makapit eh. Ito yung malagkit, yung kumakapit talaga sa gulong mo. Akala mo meron ka ng outer layer ng gulong kapag yan nadaanan mo. Kumakapit na yung ano. Dito daw natumba yung Amerikano kahapon sa pagbaba, sa lagpas, sabi sa akin lagpas mismo ng ano, sementadong daan. Diyan sa baba na ito ay sementado na po yan hanggang dun sa kabilang tulay. Dun sa may tulay na yun ay dinadayo rin pala. Kasi kaya ako pumunta dito dahil summer na, di ba? So sabi ko baka hindi na ako mahirapan dun sa kalsada. Pero apparently itong ulan na to ay sumabay. Puro putik naman to. Hanggang sa baba na yun, may 1 kilometro pa to pababa. So yun na nga ang ating kwento dito sa Ilagan to Divilacan Road. Thank you Woo! Sarap mag-drive dito. Dito na tayo sa may Abuan River.
Bababa na tayo. Tignan natin ha. Alam ko malamig ang tubig nito dahil nga galing sa Sierra Madre, di ba? Ang dahil transpiro? 20. Ayan, baba tayo ng konti. Konti lang yung tao ngayon kasi nga weekday. Punta ng bangka daw kasi usually ano yan, pang Marimehan 20 pesos ang isang tao. So kung ikaw lang mag-isa, halimbawa ngayon ako lang mag-isa, ay hindi ko alam kung magkano sisingilin, depende daw sa usapan nyo nung bangkero. Alright. Ayun, pwede maligo rito mga brother. Dito tayo maliligo. Dito lang. Ito na po yung Abuan River na isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Ilagan, Isabela. Malamig yung tubig kasi alam nyo na, yan na yung mismo yung bundok na pinanggagalingan ng tubig. Talong-talo yung lamig neto, yung init ng summer mga brother. Napakalamig ng tubig na to. Galing lang natin doon sa Ilagan, Isabela. Tapos bumaba naman tayo dito sa parteng western side. Nandito na tayo ngayon sa Alfonso Lista. So ito yung paanan ng kabundukan ng Cordillera mga brother. May idea na siguro kayo kung saan tayo pupunta bukas or sa mga susunod na mga araw, di ba? Dito tayo mag-overnight sa Alfonso Lista para mas madali nang umakyat sa Cordillera bukas kasi paanan lang to. Anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo yung isa sa mga highlights dito sa Alfonso Lista. Lalo na pag nagtanim ng mais yan, yung sabay-sabay tumubo yung mais. Itong buong hills na yan, mga burol na yan at mga bundok, part ng bundok ay kulay green yan. Napakaganda. Uniform na uniform. Sa ngayon kasi parang kakatapos lang ng harvest, kaya kita nyo puro brown yung nakita natin kapaligiran dito. Pero napakaganda po na ito kapag sumisibol na yung mga halaman, mga bagong tanim na mais. Hi guys, ito yung kwarto. Maganda yung kwarto, maluwang. May dalawang bed, TV na rin, flat screen, table. Ayan, panalo to, makapag-edit pa tayo. Good morning! So andito pa rin tayo sa Alfonso Lista, Ifugao. Kayatan papunta sa bunduking part ng Ifugao. Alas 7:30 ng umaga ang time check natin. Malapit lang yung biyahe natin dito. Unless kung ituloy-tuloy natin hanggang doon sa Kiangan, pwede rin naman. Pero basically ang babiyahin ko hanggang Banawi lang sana. Pero kung maaga tayo makakarating doon, itutuloy na natin yung biyahe hanggang sa Kiangan, Ifugao. Isa sa mga highlights ng daan na to, itong akyatan dito sa may Aguinaldo. Actually nadaanan ko na to noon pero reverse. Galing po ako doon sa Banawi nung time na yun. Ngayon naman paakyat tayo. Good morning ulit mga brother. Beautiful morning, finally umaraw na. Kahapon talagang nag-aambon banda ron sa Ilagan at saka Kawayan, Isabela. So sana hindi tayo ulanin sa taas. May konting kulimlim pero at least sumisikat si haring araw. Isa ito sa mga gateway papunta ng Cordillera. Chill ride muna tayo, papainitin ko lang ng konti si Domeng. Naghahanda na mga magbibilad ng mais kasi kakatapos lang sila mag-harvest. Punta rito sa kanan, diyan tayo pupunta.
para umakyat sa kabundukan ng Cordillera. I'm getting excited again. Feels great, man. Ang ganda talaga ng daan, no? Paakyat, baba, aspaltado, malinis. Wow. Ito yung sinasabi kong view dito, mga brother. Yung mga burol na yun, no? Hanggang ngayon makikita nyo pa rin yung mga tanim na mais. Ayan, konti lang yung palay. Dito lang yung palay sa may baba. Magsimula ka na dito sa Alfonso Lista, papunta dun sa susunod na bayan. Meron na akong drone shot dito nung unang daan ko dito, nung galing ako ng Tabuk pababa papuntang Isabela. So tara. Kain tapos kape. Katapos lang natin kumain. Itong dump truck na to, nagbabawas siya ng karga niyang buhangin kasi akyatan, mabigat yan, buhangin yan eh. So yan po yung ginagawa nila. Karamihan ng mga dump truck dito na umakyat yan, pag alam nilang alanganin yung karga nila, halimbawa buhangin na to, talagang iniiwan na lang sa mga gilid-gilid ng kalsada. Yung unang akyatan na inakyatan natin doon sa may unahan, mga barangay lang dito sa Aguinaldo. Ang pinakabayan talaga, ang pinaka municipal hall nila ay sa taas ng bundok na to. Ito na naman tayo. Sharpie segunda. Kaya grabe yung bundok na yan, ano? Babaybayin natin yung matangkad na bundok na yan. Banda rito medyo malamig na rin. Tanaw na natin ang Isabela at saka sa babang part ng Ifugao, kung saan tayo nanggaling, Alfonso Lista. Busina tayo, busina. I love Aguinaldo. Ito yung town hall ng Aguinaldo, Ifugao. Ganda ng design, no? Pang-Amerikanong design, ha? Fire station doon sa likod ng market. So nandito na lahat, pinag-isa na yung mga government buildings. Yan, diretso na tayo. Susunod na bayan na ito ay Mayuyaw, Ifugao, kung saan natin makikita, naalala ko na naman to eh, baka hindi ko pa rin pupuntahan yung Mount Jugjug sa Mayuyaw, pero hindi ko makakalimutan yun dahil tinanong ko yun sa mga bata eh. Dito na tayo sa Mayuyaw. Ito na naman yung napakagandang view rin dito sa bandang Mayuyaw, itong rolling hills na to at saka mountain range na natatanaw natin dun sa kabila. Ayun, yung bundok na yan, part yan ng bundok ng inakyat natin dyan sa may Aguinaldo, sa dinaanan natin kanina, yung unang akyatan na matarik. Nandito ulit tayo sa sentro ng bayan ng Mayuyaw. Grabe itong mountain range na to, oh. Ibang level din. Ito epic din tong baba na to, mga brother. Kung aakyatin mo to, banayad lang yung akyatan niya kasi paunti-unti talaga siya eh. Ito nyo naman, ilang kurbada yan. Okay, finally mga brother, nandito na tayo sa boundary ng Mayuyaw. Ito yung sinasabi ko, yung pader na yan, Mayuyaw at saka Banawe. Sa pagkalagpas ng tulay na to, or siguro itong tulay na to mismo, Banawe na. Sakit na ng ano ka, daliri ko sa kapreno. I think itong ilog na to pababa, papunta doon, kadugtong to ng Dukligan Snake River kung di ako nagkakamali. Gaano kaya kalamig tong tubig na to, no? May mga batang naliligo sa baba, oh.
That's how you beat summer dito sa Cordillera. Yung mga bata dito parang wala lang yung lamig ng tubig na yan. Basic, sabi nila, basic lang yan. Matakot naman yan, grabe. Ay guys, saktong-sakto, tanghaling tapat. Alas 12 in punto ng tanghali. Nandito na tayo sa Banawe. Pagdating natin dito, biglang kumalimlim. Pababa na tayo dito, papunta ng Kiangan. Grabe, pagdating ko dito kanina, tinuod na talaga yung ulan. Sobrang lakas. Tapos ngayon tumigil na, siguro after 1 hour. Nag-stay pa ako dito sa restaurant na to. Napakain na naman ako. Hindi pa ako gutom, pero kumain na ako, wala nang choice eh. Para lang patilain mo yung ulan. Alright mga brother, Legao provincial capital ng Ifugao. So maghanap tayo ng pwedeng mapag-overnightan kaya dito, no ba? Tapos maglibot-libot ako dyan mamayang gabi or mamaya-maya. Meron ako nakikita dito malapit sa Kiangan na inn. Kung magkakasundo kami ng presyo, edi wow, panalo yan. At dito tayo mag-overnight. Kung hindi, idiretso natin ang Kiangan. Knock knock. Ate, mag-inquire lang ako. 500 lang rate natin. 500? Ayos yan, gusto ko yan. Ganda ng... Teka lang, ay. Ganda ng view mga brother, oh. Yun, bukid. Oh ha? Saan ka pa? Diba? Yan ang view. O nga pala, tanong natin kung paano yung labasan ko. Mag-i-in ako ngayon. Tapos anong oras ako alis bukas, diba? Hindi naman tayo alis ng alas 3, mag-alas 3 na to eh. Saan naman tayo pupunta ng alas 3 madaling araw, diba? Patay tayo dyan. Tanong ko muna si ate. Good morning mga brother. JNL Lodge dito sa Lagawe. Ayan si Maymay. Isa daw siya sa aking followers. So maraming salamat sa suporta, Maymay. Isa pa, ayun, ay. Shoutout kay David Elaine dyan sa Bambang. Papunta tayo ng Tinok ngayon. So isa ito sa mga ruta na hindi ko pa nadadaan actually. Sa tinagal-tagal kong nagra-rides dito sa Cordillera. Ngayon ko palang madadaanan itong Kiangan papunta ng Tinok, pababa papuntang Kabayan, Benguet. Pero problema kasi makulimlim, kaya nakakailang tuloy bumiyahe. Alright, let's go. May konting sinag naman ng araw, pero kanina napakasaklap niyan. Dahil literal na nakakaberan. Yan yung butong bundok. Lagi niyong tinitigilan, nagpapicture doon sa may view deck. Papakanan tayo dito, papunta ng poblasyon ng Kiangan. Paakyat papuntang Asipulo hanggang sa Tinok. Ito na yung gitna ng bayan ng Kiangan. Welcome to poblasyon. Ayan na nga. Sa taas na ito may museum sila eh. Pero sa malamang sarado ngayon dahil Sunday, weekend yun. So kung makakapanood kayo ng mga movies sa US, yung mga lumang movies, gantong-ganto yung mga design ng church nila doon, di ba? Alright, the curvy mga larong kurbadahan na naman to Ganda Ay, ito pala yata yung rock formation na sinasabi. Imbuliklik rock formation pala na sinasabi nila. Tabi pala ng daan. Tapos merong view deck dun sa taas. Apaka-solid naman ng bato na to. Nice. Ito na, unti-unti na tayong paakyat mga brother. Tsaka medyo mas malamig na part na to ng bundok. Taas na nga. Ayan o.
pababa na tayo. So alam nyo na, nalagpasan na natin yung pinakamataas na part ng bundok na yun. Hoy, nanunuot sa buto ang lamig. Paano pa kaya pag hindi na summer, di ba? Hindi lalo nang tumigas ng kasukasuan dito. Ito yung lugar na walang summer. Wow! Holy smokes! Buti na lang di malala to. Mga broccoli tsaka mga cauliflower ready for transport na sa Baguio. Woohoo! Wow! Ang kagandahan dito, talagang sagana rin sila ng tubig, ano? So yung pandilig nila dito sa mga halaman nila hindi nawawalan. Kasi nga kukuha lang sila sa bukal dyan, sa mga gilid-gilid ng bundok. Meron na silang pandilig, inumin, mga ganyan, kasi nga bukal yan. Wow! Parang Benguet na rin tong datingan ng lugar na to. Maluwang din yung taniman nila ng gulay dito. Ayan na sa baba. May dalang sports bike yung isa. Yun ang tamang adventure. Honda CBR ata yun, 650. Poblasyon ng Tinok. May matataas na building na rito eh. Tama, ito na nga yun. Ang walang mga kainan dito. Sana rito. Ito na yung part ng highest point. Yan ang akyatin natin, Mount Gingaw, kung di ako nagkakamali pangalan na itong bundok na to, kung saan natin matatagpuan ang pinakamataas na highway dito sa buong Pilipinas. Unti-unting akyat, paikot, papunta dun sa kabila. Ito bagong hulog lang itong mga bato na to. Woohoo! Yan na yung last na akyatan. Meron tayong kasabay. Oh my Lord. Teka, kasabay tayo. Oh my God.
Naubusan ako ng hininga, sobrang lamig eh. Hindi ako napagod, pero pag akyat natin dito sobrang lamig. O tama yung sabi ko, Mount Gingaw, yung pangalan niya. Eheb Tinok Ifugao. There you go. So again, 7,968 feet above sea level po yan. Almost 8,000 na yan. For the third time around, highest point guys dito sa Tinok. Third time is sweeter than the second, but the sweetest is the first time. That's for sure, without a doubt. So 30 minutes din tayo dito nakatambay. Nakatanaw lang dito sa napakagandang tanawin na to. Oh kuya, kumalma ka kuya. Ay, ito pala, gulay nga ito. Gulay tsaka yung isang tortang talong. Sa wakas nakakain din. Ganda na ng daan na to. Ang last na pumunta ako dito, Kapiranggot lang to eh. Parang one lane lang siya. On the way to Kabayan Benguet pa rin tayo. What a view! Epic. Banda rito yung Atok sa part na to. Kasi dun yung Bugyas eh, Fundaron. Noong unang daan namin dito, nung nag North Loop kami, talagang napatigil kami dito nung matagal. Kasi pinapanood namin tong kakaibang view dito, di ba? Napaka-epic. Nothing beach Cordillera, my man. Nothing beach Cordillera. This is the place to be. The mountains, Montañosa. Kailangan ng mahinahong takbuhan. Calmado, mi amigo. Ito yung kwarto dito sa yung lugang ko. Kami tutulugan ko yung gabi. Ano yung bed do, double. May table siya, merong bintana, syempre. And ilog na yung sa baba. Dito tayo sa Kabayan na, Kabayan Benguet na po ito. Diyan sa likod natin, napakaganda. Matangkad na bundok po yan na puno ng pine trees. Tapos mula rito, kita-kita mo rin yung taniman ng gulay nila. Napapalibutan tayo ng bundok. Yan, lalabas tayo at maghanap ng mabibiling tubig. At maglakad-lakad na rin. Maaga pa naman, alas 4:30. Ito ang bayan ng Kabayan Benguet. Pinakasentro to mga brother. Alright, so dito tayo kakain. Malaki itong restaurant na to dito sa taas, second floor. Ayan, wala silang gulay, yun lang. Nakita nyo ba itong mga to? Mga paskil na ganyan. Ang dami niyan, makikita mo sa mga daan. Please no spitting of MoMA. Kasi yung MoMA guys, yung nganga,
dinudura sa gilid yun, eh nagkakakulay-kulay yung gilid, parang nagiging orange, parang ganun. So nagiging dumi na siya. Kaya marami kang makitang paskil na ganyan. Anyway, napakaganda ng view. Ayan o, diba? Siguro sa camera hindi nyo lang masyadong ma-appreciate, pero pag nandito kayo, napakatatangkad na bundok yan. Sinasakluban nitong ano na to, itong bayan na to. Morning! Dito pa rin tayo sa Kabayan, Benguet. Napakaganda ng location niya. Ayan. Ito pa, napakatangkad din na bundok na to. Best friend mo dito, Primera. Woohoo! Napakaganda ng bundok na to. Ada gulay yun, ha? Gulay. Ay, gulay, deta torta. Oh, sige, may isang kasi. Ito guys, sinasabi kong view. Ay, wala, natakpan na kasi. Doon maganda ron. At mula dito, kitang-kita na natin yung Halsema Highway doon sa kabila. Yung sa bundok na yun. Halsema Highway na yan. Yan na yung Atok. Bokod, Benguet na tayo. Napakaganda na ng daan dito sa Bokod, oh. Asfaltado, tapos ang lalaki mga slope protection ng ginawa nila rito. Pupunta natin ay Daklan Sulphur Spring. Ayan, haba rito. Ayan, baho. Amoy na yung ano, amoy ng sulfur. Taas lang pala to ng ano, ng barangay. Tanghali na, tanghaling tapat. Dito tayo sa Bokod, Benguet. Ito yung Sulphur Spring na isa sa major na tourist destination dito sa Bokod, Benguet. So meron kayong entrance fee na babayaran dito. Nagbayad na ako. 20 ata yun. Grabe yung baho. Kaya ko suot-suot tong mask kasi baka malanghap ko yung ano. Oh, hindi magandang epekto sa baga to. Yup. Yeah. Ito, naging visible na siya. Huwag ka lang mahulog dyan, Diyos mio, garapon. At dito pa sa kabila. Ba yung kulay ng putik niya, kulay puti. Wala nga. Hindi pala siya sobrang init. Siguro dahil lang sa pressure sa loob kaya bumubulok na ganyan, pero hindi siya sobrang init pala. At least itong hinawakan ko hindi ko alam doon sa may malaking bukal na yan. Malaki yung part dito na nasunog. Kung mapapansin nyo dito sa kaliwa natin, ayan, brown na yan. Dahil sa sunog yan mga brother, napakalaki nyan. Papunta na tayo ng Itogon, Benguet, paakyat ng Baguio. Woohoo! Parang asfaltado rin dito, sarap.
Woohoo! Oh boy! Yeah! Tamang overlooking lang to. Hindi pala natin kita yung dam dito. Medyo mababa na pala to. Kita nyo mga kabundukan na yan. Yan, angkitin na. Tatawirin natin yung mga yan. Ay, maraming maliliguan dito sa baba ng Ambuklaw Dam. Ayan, siguro pag weekend marami rin pumupunta rito. Naamoy ko na yung halimuyak ng mga pine trees. Ah, suabe! Suabe, suabe, suabe. Takdal Circle. Oh, wait. Sige, wag nyo nga. Ang gulo, naguluhan tuloy ako. Pasok sana ako ng Camp John Hay. Kasi pang botanical na to eh. Tuloy natin ang ating pagkakaligaw dito sa Baguio City. Kung saan na lang tayo makakarating. Yung mapa ko, hindi ko na rin nagagamit ng tama. Hindi ko rin masundan. Pagkatapos ng 10 taong pagkaligaw dito sa Baguio City at naglulup-lup na lang ako dito, hindi ko na alam kung saan ako lalabas. T-Flex na to, Rotonda. Check muna ng balance.